Noong 1846, inatake ng mga kilabot na pirata ang isang barko na naglalaman ng mga kargamento. Tumakbo ang isang crew para magbigay babala pero binaril siya ng mga pirata. Nang marinig ang babala, agad kumuha ng baril si Captain Bowden at sinunog ang logbook nila. Pinaslang ng mga pirata ang lahat ng mga crew na nasa itaas. Binaril nila sila at tinapon sa tubig. Yung iba naman ay bumaba upang atakihin sina Bowden. Matapang naman na lumaban si Bowden at napatay niya ang ilan sa kanila. Kaso nga lang, natalo siya ng ibang kalaban at napatulog siya ng mga ito. Nang magising si Bowden, nabihag na ng mga pirata ang barko nila pati ang mga natitirang crew niya. Tinanong siya ni Captain Connor kung saan niya nakuha ang ginto na may simbolo. Pero di sumagot si Bowden. Kaso nakita nila ang papeles na nagsasabing galing sila sa isla ng Cayman Brac. After 6 days sa Cayman Brac, nag-aalala na si Herschel dahil di pa umuwi ang asawang si Bowden. Tumingin siya sa dagat gamit ang telescope pero wala pa rin. Habang si Elizabeth naman, kapatid ni Bowden, ay pinuntahan ng secret boyfriend niyang si Weston. Gusto nito magtana na sila pero ayaw ni Beth. Nang umuwi si Herschel at pumasok sa gate ay nabangga niya ang alarm system. Tumunog ang mga bote na nakatali sa gate kaya nalaman ni Beth na parating na siya at nagising naman ang anak ni Herschel na may kapansanan na si Isaac. Napansin ni Herschel na may usok kaya pumunta siya sa kusina para patayin ang nasusunog na palayok. Matapos tong mapatay pumunta siya kay Isaac para isuot ang brace nito sa binti. Tinanong ni Isaac kung umuwi na ang tatay niya na binibilang niya na pala ang bawat araw dahil 2 buwan na tong di umuwi. Tapos ay pinuntahan ni Herschel si Elizabeth, kaya agad na nagtago si Weston sa ilalim. Pinagalitan niya si Beth dahil sa pagpapabaya nito sa palayok at iniimpluwensyahan nito si Isaac. Pero sumagot pa si Beth at nagreklamong para daw siyang nakakulong sa isla. Tapos kumuha ng mga buko si Herschel upang gumawa ng cake para sa birthday ni Isaac. Tapos sinabi niya kay Isaac na nag-iwan daw ng regalo ang tatay niya kung sakaling malate siya, isang kutsilyo. At nag-flashback kay Herschel na ginamit niya to dati upang iligtas ang mga kasama sa masasamang tao. Habang sa dalampasigan naman ay nakikipagtransaksyon si Weston sa mga kahina-hinalang tao. Ilang oras pa ay nag-iwan ng goodbye letter si Elizabeth sa lamesa ni Isaac bago umalis sa bahay. Kaya nag-alarm at nagising si Herschel. Agad siyang pumunta sa kwarto ni Elizabeth pero wala na to. At nang tumingin siya sa bintana ay may nakita siyang mga lalaki sa labas. May narinig din siyang mga lalaking nagbubulungan sa labas. Kaya agad niyang nilock yung pinto at pinuntahan niya si Isaac. At pinasuot niya yung brace nito sa paa. Tapos kumuha siya ng baril at pinagtago sa sikretong silid sa sahig si Isaac. Kumakalabog na sa pinto yung mga lalaki at tinatawag nila siya. At noon din ay biglang nabutas yung bubong. Tapos ay tumalon pababa mula dito ang isang lalaki. Nabaril naman agad ni Herschel yung lalaking tumalon. Pero inatake siya ng isa pang lalaki mula sa likuran. Sinipa-sipa siya nito at lumaban naman dito si Herschel. At sinakal naman siya nung lalaki. Kaya kinagat niya ang kamay nito at tinulak para makawala siya. Pero patuloy pa rin siyang inatake nito hanggang sa sumuko na lang siya. Kaya kinuha nila siya at inuntog ang ulo sa lamesa. Tapos tinanong ni Scout kung saan nakatago ang mga pera. Kaya tinuro ni Herschel na nasa likod daw ng frame. Pero nagalit si Scout nang matuklasan na puro barya lang ang pera na nakatago dito. Nagwala si Scout at nagdabog kahit pa pinaliwanag ni Herschel na yun lang ang meron sila. Pero nang malingat yung isa na humahawak kay Herschel ay binasag niya yung lampara at ginamit to upang atakihin yung lalaki. Pero nahuli pa rin siya at naabutan nung isa at dinuraan niya to sa mukha. Kaya binalibag siya nito sa sahig at sinamantala niya tong bulungan si Isaac na huwag maingay. Pinakita ni Scout yung gold bar na may kakaibang simbolo at tinanong kung nasaan ang iba pa. Pero di niya sinabi. Kaya bago umalis ay sinabi ni Scout sa tauhan niya na balian ng buto si Herschel. Habang si Connor naman ay dumaong sa isla at tinanong siya ng caretaker kung anong pakay niya doon. Kinausap ni Connor yung caretaker upang libangin to habang papalapit naman yung mga kasama niya. Sa malapit naman ay napasigaw si Elizabeth nang makita niyang patay na si Weston sa buhangin. Nang makita ni Pastor Bradley na parating na ang mga pirata ay pinahipan niya sa kasama ang isang shell bilang babalak at ang lahat ay nagtago sa simbahan. Tinanong ni Connor kung nasan si Herschel pero ayaw sabihin ng caretaker at sinabihan ng mga kasama niya na lumaban. Unang nagpaputok ang mga pirata na tumama sa lalaking may hawak sa kanan. Hinheadbutt naman ni Connor yung caretaker upang mapatumba. Sa bahay naman, tinalian nila ng lubid sa leeg si Herschel at biniti nila siya sa kisame. Kaya sinuot niya yung kamay niya sa lubid na nasa leeg niya para di siya masakal. Pero noon din ay nagsalita si Isaac sa ilalim kaya narinig siya ng mga pirata. Dahil sa nangyari ay napilitang ihinto ni Herschel ang pagpapanggap niya. Bigla siyang nagsalita na tulad ng salita ng mga pirata at mabilis siyang kumilos. Mabilis niyang napatumba ang mga kalaban. Nilabanan niya sila ng 2 versus 1 at pinakitang mahusay pala talaga siya at nagpapanggap lang siyang dumedepensa lang kanina. Hanggang nagkaroon siya ng pagkakataon na kunin ang kutsilyo. Pero hinila siya pabalik nung kalaban kaya pinuto niya yung lubid. Patuloy silang naglaban at ginamit ni Herschel yung kutsilyo para ipanangga. Nang pinuntahan nung isa si Isaac ay sinipa ni Herschel yung lamesa at pinalo niya naman ng upuan yung isa. Tapos ay tumapat siya sa tinataguan ni Isaac. Sinaksak niya yung isa na nagtangkang lumapit pero tinulak naman siya nung isa papunta sa dingding.
Kaya kinuha niya yung spyglass bilang sandata at sinaksak niya to ng kutsilyo. Nang lumapit naman yung isa ay hiniwi niya to sa hita tapos ay sinaksak niya to sa ulo. Kaya sa galit nung isa kay Ursel ay tinulak siya nito at tumilapon sila palabas sa bintana. Sa pagkakataon na to ay nasaksak ng spyglass sa hita si Ursel. Buti nakadampot ng shell si Ursel na pinalo niya sa kalaban habang tinatanong niya kung nasan ang asawa niya. Pero namatay na to bago pa makasagot at nakita ni Isaac ang lahat mula sa kanyang pinagtataguan. Sa tabing dagat, hinabol ng mga lokal si Connor pero magaling siyang mandirigma kaya natapos niya sila gamit ang kanyang espada at baril. Maraming bumabaril sa kanya kaya nagtago siya sa likod ng isang gusali at agad na binaril ang lalaking lumapit sa kanan. Pagkatapos ay palihim siyang lumakad sa mga kubo at nakipaglaban sa mga lokal. Nang subukan ng isa pang lalaki na abutin ng kanan ay binaril to ng mga pirata sa bangka. Patuloy na tinapos ni Connor ang mga tao sa tabing dagat habang nagmamadaling tumakbo ang katiwala patungo sa kanan. Nagawa nitong sindihan ng mitya pero dumating si Connor sa saktong oras para patayin to. Doon ay dumating si Elizabeth para humingi ng tulong pero nakita niyang umabot na sa baybayin ng mga pirata kaya mabilis siyang nagtago sa loob ng isang kubo. Nang may magpaputok mula sa dilim, agad na gumanti ang mga pirata kaya napatakbo ang lalaki. Nagbabala ang katiwala na nagpapatrolya ang Royal Navy sa isla kaya malapit na silang dumating. Kaya tinanong ni Connor kung nasaan ang stress signal ng isla at nagbanta siyang pasasabugin ng simbahan kapag di siya sinagot kaya sinabi ng katiwala na nandoon to sa itaas ng bangin sa dulo ng isla. Sinabi ni Connor sa mga tao sa loob ng simbahan na di sila mapapahamak basta huwag silang lalabas. Tapos ay binaril niya ng kanin yung katiwala. Noon din ay dumating si Scott at ibinalita na nadakip na nila si Ursel. Sa loob naman ng bahay, dinala ni Ursel si Isaac sa labas at nakita niya ang gintong bar sa sahig. Habang nag-eempake sila, narinig nilang umuuga ang mga bote kaya itinutok ni Ursel ang baril sa bintana pero si Bradley lang pala. Naligo at nagbihis si Ursel habang ikinukwento ni Bradley ang mga nangyari sa tabing dagat. At sa likod pala ni Ursel ay may tatak na tulad ng simbolo sa ginto. Paliwanag ni Bradley, hinahanap siya ng mga pirata at siya lang ang makakapigil sa kanila, sabay tawag sa kanya ng kapitan. Ayaw sanang lumaban ni Ursel pero nakita ni Isaac ang liham ni Elizabeth at nalaman nilang tinangka nitong tumakas kasama si Weston. Kaya kinuha niya yung kutsilyo sa bangkay at binigay kay Isaac. Tapos binigyan niya naman ng baril si Bradley. Pinaghintay niya ang dalawa sa ilalim ng punong may marka habang ililigtas niya naman si Elizabeth. Samantala, tumatakbo si Elizabeth sa bukirin habang naririnig ang mga pirata sa malapit. Maingat namang umiiwas si Ursel sa mga pirata sa pamamagitan ng pagtatago sa tamang tiyempo. Tapos lumapit siya kay Beth mula sa likuran at hinila to papunta sa matataas na damo habang nakatakip ang bibig. Nagyakapan silang dalawa at sinubukan siyang sermonan ni Ursel pero naawa rin si Ursel nang malamang patay na si Weston. Natagpuan ng mga pirata ang bahay ni Ursel at hinalughog to para hanapin ang ginto. Pero ang tanging nakita lang nila ay ang mga bangkay sa ilalim ng sahig. Habang inuutusan ng quartermaster na sili ang mga tauhan na maglibot, sinuri ni Connor ang bawat detalye sa loob ng bahay. Matapos pag-aralan ng mga laruan, lubid at bakas sa lupa, napag-isipan niyang may kapansanan ng anak ni Ursel. Sa gubat, naipit sa sapa ang wheelchair ni Isaac kaya kinailangan niyang maglakad na lang. Buti na lang at malapit na ang punong may marka. May narinig silang ingay kaya binunot ni Bradley ang baril pero sina Elizabeth at Ursel lang pala. Sabay-sabay silang umalis kaya pagdating ng mga pirata doon, ang naiwan na lang ay ang wheelchair. Sa isang bahagi ng gubat, inilabas ni Ursel ang maliit na bangkang itinago niya sa ilalim ng puno at pinasakay muna sina Elizabeth at Isaac. Hinila ni Elizabeth ang lubid at mabilis silang nakatawid sa kabila ng sapa. Sumunod agad si Ursel pero noong si Bradley na ang tatawid, nakita nilang papalapit na ang mga pirata. Nagpaiwan si Bradley para makatakas yung tatlo kaya umalis ang pamilya nang wala siya. Pinalibutan siya ng mga pirata at agad siyang nakilala ni Connor bilang si Blackheart Bradley. Sinabi ni Ursel sa pamilya na magtuloy-tuloy habang umakyat siya sa puno para silipin ng mga lalaki gamit ang teleskopyo. Dumura si Bradley bilang tanda ng protesta at ayaw magsalita kaya binaril siya ni Connor. Nakita naman ng mga pirata si Ursel sa puno at pinagbabaril siya kaya nahulog siya. Buti nung papatayin na siya ng isang pirata ay nauna tong binaril ni Bradley. Kaya pinatay ni Connor si Bradley sa isa pang putok habang tumakbo naman papalayo si Ursel. Paglusong ng mga pirata sa sapa para tumawid ay bigla silang sinalakay ng buwaya at nagpanik ang lahat. Kalahati sa kanila ang nakatawid sa kabila pero may mga hinabol pa rin ng buwaya at tinangay pati ang mga umaakyat. Habang papalapit ng mga pirata, nagtago sina Elizabeth at Isaac sa ilalim ng puno. Tinapakan ni Ursel ang isang sanga para makuha ang pansin ng mga lalaki at tumakbo para pahabulin sila. Bigla niyang sinunggaban ng isang lalaki at kinuha ang baril nito bago muling nagtago. Nang matagpuan siya ng dalawang pirata ay lumaban siya gamit ang baril at patalim. Napansin naman ng ikatlong pirata sina Elizabeth at narinig ni Ursel ang sigaw nito, kaya agad niyang tinalo ang dalawang kalaban. Tinapos niya yung isa sa pamamagitan ng pagtaga at ang ikalawa naman ay sa pamamagitan ng pagtadyak sa ulo. Lumabas si Isaac na may hawak na kutsilyo para lumaban, pero nauna nang lumundag si Ursel para patayin yung pirata.
Sa sapa, tinangka ng buhaya na umahon kaya binaril to ni Connor sa mukha para itaboy. Tapos ay nagsalita siya ng malakas para marinig ni Ursel. Tinawag niyang Bloody Mary si Ursel at nagbanta na ibubunyag ang nakaraan nito kapag di lumabas. Pero ang isinagot ni Ursel ay ang pagbato ng ulo ng pirata kina Connor. Kaya nag-alok ng kasunduan si Connor. Gusto niya ang ginto kapalit ni Boden na buhay pa pala sa barko. Maghihintay daw siya kay Ursel sa bahay nito paglubog ng araw. At sumigaw naman si Ursel na tinatanggap niya ang kasunduan. Tapos ay dinala ni Ursel ang pamilya sa isang kuweba, kung saan may taguan pala sa ilalim ng lupa. Humingi ng paliwanag si Elizabeth kaya ikinwento ni Ursel na dating colonizer si Connor para sa East India Trading Company. Noong bata pa si Ursel, sinalakay ni na Connor ang barkong sinasakyan niya. Pinatay nila ang kanyang mga magulang at kinidnap siya. Tapos nilagyan siya ng tattoo bilang bagong member nila. Madalas abusuhin ng mga babae sa barko ng pirata, kaya namuhay si Ursel bilang pirata para makasurvive. At napakahusay niya sa pagpatay kaya binansagan siyang Bloody Mary. Alam ni Boden ang tungkol sa nakaraan niya at si Boden ang dahilan kaya siya nagkaroon ng bagong buhay. Inilabas ni Ursel ang kahon ng gintong ninakaw niya kay Connor at sinuri ang mga armas. Desidido siyang lumaban. Samantala, dinala ng mga pirata si Boden sa bahay at pinakita ang mga mantsa ng dugo para ipakitang sinaktan ang pamilya niya. Itinanong ni Lee kay Connor kung talagang ginto ba ang habol niya o gusto niya lang maghiganti. Dahil baka maubos daw ang tauhan nila dahil dito. Sagot ni Connor, ang pagpatay daw kay Ursel ay katumbas ng kalayaan. Inilabas ni Ursel ang lumang baluti at nagdala ng mga armas. Pero pag alis niya ay nakita ni Beth ang bounty poster niya. Kinagabihan ay ginugulo ng mga pirata si Boden. At dumating si Connor para asarin siya. Magkasosyo daw sila at magkasintahan dati ni Ursel. Pero hindi naniwala si Boden. Noon din ay lumitaw si Ursel mula sa isang balon at naghanda ng bitag na may granada. Tinapos niya ang isang bantay gamit ang espada bago kumuha ng lubid. Hinagis niya to sa ibabaw ng bubong para hulihin ang isang bantay at hinila to para bitayin. Kasunod nito, lumusot siya sa ilalim ng bahay at mabilis na pinabagsak ang isa pang pirata. Gamit ang sikretong pinto, pumasok si Ursel sa loob at tinapos ang isa pang lalaki mula sa likuran. Tapos naglagay siya ng kumukulong palayok sa sahig para umusok ang buong bahay. Tapos patayin ng isa pa, pumasok siya sa kwarto at nakita na si Boden. Humingi to ng tawad sa pagkuha ng konting ginto para sana ibayad sa doktor na gagamot kay Isaac. Nagtanong din to kung totoo ang kwento ni Connor. Inamin ni Ursel na totoo yun pero ginawa niya lang daw yun para makasurvive. Nang sumipol ang bantay sa labas ay walang sumagot, kaya napagtanto nilang nandun na si Ursel. Kaya sinimulan nila siyang hanapin. Narinig ni Ursel ang pagdating nila pero di niya maalis ang kadena ni Boden. Kaya naglagay siya ng kutsilyo sa damit nito at nangakong ililigtas siya mamaya. Naghalikan pa silang dalawa bago tumakas si Ursel palabas sa bintana. Sa labas, pinalibutan si Ursel ng mga pirata pero nang lumapit sila ay pinasabog niya ang isang granada para patayin ang isa sa kanila. Lumabas si Connor at pumayag sa palitan. Kaya inilabas ni Ursel ang kahon ng ginto mula sa balon. Pero habang tinatanggalan ng kadena si Boden, pinaalala ni Connor na pinulot niya si Ursel sa barko ng mga alipin para iligtas sa masamang kapalaran. Kaya biglang lumingon si Boden at sinugod si Connor. Sinubukan ng ibang pirata na kunin yung ginto kaya pinigilan sila ni Ursel sa pamamagitan ng pagpapasabog ng mga granada at pamamaril. Patuloy na pinupuntirya ng sniper si Boden pero umiiwas ito sa bawat putok habang pinupulot ang espada para lumaban. Binato ni Connor ng buhangin ang mukha ni Boden. Pero aksidente silang nasabugan. Sa gitna ng gulo, naabot ni Lee si Ursel at pinutol ang lubid para di nagumana ang bitag. Habang naglalaban ng iba ay sinaksak ni Connor si Boden pero hinarang to ni Boden gamit ang kamay. Madali namang natalo ni Ursel si Lee pero nakita niyang bumagsak si Boden kaya sumuko siya. Nagbanta si Connor na papatayin pa rin si Boden kaya sinubukan siyang tulungan ni Ursel pero binaril ni Lee ang binti niya para mapabagsak siya. Sinaksak si Boden sa dibdib at hindi nagawa ni Ursel na tulungan siya hanggang sa tuluyang namatay si Boden. Kaya galit na kinuha ni Ursel ang espada pero agad siyang dinisarmahan ni Connor. Nagtaka si Ursel kung bakit di niya nalang kinuha yung ginto. Ani Connor, para sa mga tauhan niya yung ginto at ang sadya niya ay ang pabuya sa ulo ni Ursel. Kaya kinuha ni Ursel ang sulo at sinindihan ng lubid na nakatali sa kahon ng ginto. Mabilis na lumayo si Connor at nahulog si Ursel sa balon bago sumabog ang bomba sa ilalim ng ginto. Gumuho ang balon pero nakapagtago si Ursel sa isang lihim na daanan. Sa kuweba, binabasa ni Elizabeth ang lumang logbook. Lumalabas na dati palang dockhand si Boden at nakilala niya si Ursel nang dumating to sa isla dala ang gintong kinuha kay Connor. Peke ang pangalan ni Ursel pero hindi maintindihan ni Elizabeth ang mga simbolo na pangalan ni Ursel. Pagbalik ni Ursel sa kuweba, tuluyan na siyang nawala ng malay at bumagsak. Sa bahay, galit na galit si Lee dahil anak niya ang isa sa mga namatay at sumabog ang ginto. Kaya isinisi niya kay Connor ang labis na pagkahumaling kay Ursel. Ipinahayag niyang tapos na ang misyon at iniutos sa mga tauhan na sumunod sa kanya.
Tinawag ni Connor na pagtataksil yun at binaril niya si Lee. Tapos ay pinakita niya sa mga pirata ang utos mula sa tatlong imperyo na nag-aalok ng life pardon para sa sino mang makakahuli kay Ercel. At lahat ay gustong maging malaya sa batas kaya pumayag silang tulungan siya. At habang sinusunog nila yung bahay ay natagpuan ni Scout ang nakatagong daanan sa balon. Uminom ng alak si Ercel para maibsan ang sakit habang ginagamot ni Beth ang mga sugat niya. At binalita ni Ercel ang tungkol kay Bowden habang sinasara ang sugat niya gamit ang patak ng kandila. Tinanong ni Elizabeth kung totoo ang mga nakakatakot na kwento sa logbook at inamin ni Ercel na masamang tao siya. Pero sinabi ni Beth na nagbago na siya at kinumbinsi siyang huwag sumuko. Tutulungan daw nila siya kaya sabay-sabay silang naglatag ng mga bitag. Tapos nito, itinago ni Ercel ang pamilya sa silid ng bangka. Dumating ang mga pirata sa kuweba at nakita ang tagong pinto sa lupa. Pinaikot nila ang winch sa pag-asang buksan ito pero nag-trigger ito ng baril na tumapos sa isang pirata. Nang buksan nila ito ng mano-mano ay nakita nila si Ercel at dito ay nagsimula na ang barilan. Samantala, nakarating ang kalahati ng grupo sa pinto kaya nagsindi si Elizabeth ng mga pampasabog para pigilan ang mga pumasok. Maraming dalang arma si Ercel kaya sunod-sunod niyang tinapos ang mga pirata habang nagre-reload ang mga ito. Binaril din niya ang lampara kaya nasunog ang isang pirata nang mabagsak anto. Pero nagpaputok si Connor kaya napilitang magtago si Ercel. Matapos ang mga pagsabog, sinilip ni Beth ang pinto at naabot siya sa leeg ni Scout mula sa butas. At nang tingnan niya to, ay napansin niyang suot nito ang kwintas ni Weston. Sinaksak ni Isaac ang braso ni Scout para bumitaw. Nang pinapunta ni Elizabeth si Isaac sa bangka, ay lumitaw si Scout at napansing may kapareho siyang kwintas. Nang itumba siya, hinila ni Elizabeth ang lubid para pumutok ang crossbow na tumusok kay Scout sa pader. Kinuha ni Elizabeth ang kwintas ni Weston bago umalis. Sa mga tunnel, patuloy na hinahanap ng mga pirata si Ercel na tahimik na pumapatay sa kanila sa dilim. Minsan ay pinagbabaril pa nila ang isa't isa dahil sa takot. Sinundan ni Connor ang ingay at sa gitna ng gulo, binaril niya ang sarili niyang tauhan. Dahil si Connor na lang ang natira, tumakbo si Ercel at nagtago sa likod ng bato. Sinabi ni Connor na gusto niya ng huling paghaharap at lumabas na sila ng kuweba. Sa baybayin, inihanda ni na Isaac at Elizabeth ang bangka. Nagulat sila nang tumingala at makitang nasindihan na ang hudyat. Si Connor pala ang gumawa nito para madakip ng Navy si Ercel. Lumabas din si Ercel mula sa kuweba at nagsimula silang maglaban gamit ang mga espada. Nagpalitan sila ng hataw hanggang sa halos mahulog si Ercel sa gilid pero nakabawi siya. Ilang beses nilang sinaksak ang isa't isa bago natusok ni Ercel si Connor sa dibdib pero siniko siya nito at sinaksak ang binti. Sinuntok siya at pinasusuko ni Connor dahil kailangan nito yung pabuya sa ulo niya. Tumanggi si Ercel kaya hinagis siya at ginamit niya tong pagkakataon para magbato ng buhangin sa mata ni Connor. Kaya nakaiwas siya sa atake at sa apoy natusok ang espada ni Connor. Binato siya ng nagbabagang kahoy pero ginawa niya tong sandata. Natalo ulit siya ni Connor at pinapasuko para sa pabuya pero hiniling ni Ercel na tapusin na lang siya. Nang papatayin na siya ay sumulpot sa likod si Elizabeth at binaril si Connor. Kaya ginamit ni Ercel ang pagkakataong iyon para sumugod at wakasan si Connor. Agad na lumapit si Elizabeth at sinabi ni Ercel na Miriam ang tunay niyang pangalan. Sa bangka, nakita ni Isaac ang ilang nakatagong gintong bar. At lumabas na ang mga tao sa simbahan nang makita ang mga papalapit na Navy. Huwag mo kalimutan mag-like at subscribe para sa iba pang Tagalog movie recap na tulad nito. Salamat sa panonood!